Hello po, ito po si Nahem sa Yuhay at welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Maganda po ang lesson natin sa araw na ito. May kinalaman po sa magkaibigan na masyado silang naging close pero pagdating araw, isa sa kanila ang nagkanulo. Ang tinutukoy ko po ay may kinalaman sa relasyon ni Judas at ng ating Panginoon Kristo. Sana po ay panoorin niyo ang video nito. Maganda po ang video at marami po tayong matututunan aral. So, tara na! Subscribe na po kayo at i-press niyo po ang notification bell. Muli tayo mag-aral ng banal na salita at nandito na po tayo sa Gospel of Jesus Christ according to John at nandito po tayo sa chapter 13 at ito na po yung part 3. At hindi po tayo nakakaalis doon po sa doon sa huling pakikipaghapunan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. At doon sa pakikipaghapunan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad ay doon sa account ni John ay natunghayan natin na mas pinag-ukulan ni John yung tagpo ng paghuhugas ng ating Panginoong Kristo sa paa ng mga apostol, yung foot washing. At dito sa foot washing na ito ay tinututulan ni Apostol Pedro yung paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nung nilapitan siya ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, hugasan mo yung aking paa. Wag, hindi pwede. Pero sabi ng ating Panginoong Kristo ay, kung hindi kita huhugasan ng paa, mawawalan ka ng partisipasyon, mawawalan ka ng parte sa aking ministeryo. Kaya sabi naman ni Pedro, wag lang yung paa ko yung hugasan mo na rin yung aking kamay, at hugasan mo na rin yung aking ulo. Pero sinagot siya ng ating Panginoon Kristo at ang sagot ng ating Panginoon Kristo mababasa natin doon sa verse 10, ganito po ang ating mababasa. Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. Sabi ng ating Panginoon Kristo, malinis ka naman pero hindi kayo lahat. Yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo na hindi kayo lahat kasi may isa sa kanila na nagkanulo sa ating Panginoong Hesus Kristo. At yun nga yung mababasa natin doon sa verse 11, ang sabi ay ganito, for he knew who was going to betray him, and that was why he said, not everyone was clean. So yan po yung napanood natin doon sa nakaraang video natin na pinamagatan kong living as an example to follow his step. Ayan po yun. Panood niyo. Kung hindi niyo pa po napapanood, sana po ay mapanood niyo ang video ito. At sinundan po yan ng isa pang video na may kinalaman doon sa Last Supper. Kasi nga, nung ikinuwento ito ni Juan, ang pinag-ukulan niya lang po ng pansin ay yun doon sa foot washing. At dito kay Matthew naman, ay ipinakita niya yung detalye nung Last Supper, kung paano sila nag-celebrate nitong Passover. At itong Passover na ito ay huling hapunan na ng ating Panginoong Jesus. At sa pagkakataon ito naman, ang tutunghayan po natin ay yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesus na hindi lahat sila ay malinis. Sapagkat tinutukoy niya rito, merong isa sa kanila na nagkanulo o magkakanulo sa ating Panginoon sa Kristo. At yun ay sisimulan natin basahin doon sa verse 18 at ganito po ang ating mababasa. Itong verse 18 related din doon sa sa binasa nating verse 10 and 11. At ganito ang ating mababasa. Verse 18, I am not referring to all of you. Hindi ko ito pinatutungkol sa lahat sa inyo. I'm not referring to all of you. I know those I have chosen. Kilala ko yung mga pinili ko. But this is to fulfill this passage of Scripture. Ano yung passage of Scripture? Sabi, he who shared my bread has turned against me. Ang tinutukoy po ng ating Panginoong
Heso Kristo na passage from the Old Testament, actually from Psalm. At ito ay from Psalm 41 verse 9. At babasahin ko na lang po yung NIV. Ito ay awit ni David. At sa awit ni David, ito yung ating mababasa. Even my close friend. No, sa panahon natin ngayon, tawag natin yan BFF, no? Best friend forever, no? Close friend niya. Sabi, even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. So, malungkot po itong awit 41 verse 9. Sapagkat yung isang tao na meron siyang close friend, na at yung close friend niya ay ay trusted friend niya. At yung trusted friend niya, isusubo niya na lamang, ibinibigay niya pa sa kanya. No? Sineshare niya yung kanyang pagkain sa kanya. So napaka ang picture na ipinakikita dito, napaka-intimate nung kanilang relationship. Napakadakila yung pagmamahal niya sa taong ito na kanyang kaibigan. Ito ay close friend niya. Ito ay pinagkakatiwalaan niya. At naghahati sila ng tinapay. No? Yung isusubo niya na lamang ay inibigay pa niya sa kanya. Pero ang malungkot dito, ang sabi, even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. At kahit saan, kahit po sa ating buhay, no, sa ating mga sarili, kung meron tayong kaibigan na tinuturing nating best friend, kung meron tayong kaibigan na tinuturing nating na BFF natin, na ating pinagkakatiwalaan, pero sa bandang huli, tayo po ay tinraidor. No, tayo po ay ipinagkanulo. At ganyan po yung nararamdaman ng ating Panginoon Kristo nung mga sandaling yun na nakikipaghapunan siya sa kanyang mga alagad, sapagkat naramdaman niya na ipinagkanulo na siya ni Judas. Malungkot po ito, sapagkat ang ating Panginoon Kristo, lahat po ng kanyang mga alagad ay kanyang minahal. Kaya nga doon sa verse 1 itong chapter 13, ang sabi, yung kanyang minahal ay minahal niya hanggang sa huli. So hanggang sa huli ay mahal niya si Judas. Hanggang sa huli ay mahal niya ang kanyang mga alagad. Pero yung pagmamahal na kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad, particularly kay Judas, yung pagtitiwalang ibinigay niya kay Judas, ay sinuklian ni Judas ng pagtatraidor. Hindi man binanggit, hindi man ikinwentong buo o isinalarawang buo ang buhay ni Judas at yung relationship niya sa ating Panginoon Kristo, malalaman natin na siya'y pinagkatiwalaan ng ating Panginoon Kristo, sapagkat sa grupo nila, siya yung pinagkatiwalaang humawak ng pananalapi. Siya ang treasurer. At maski sa ating buhay, sa panahon natin ngayon, bihira yung pinagkakatiwalaan natin sa pera. No? Maraming mga kaibigan tayo, pinagkakatiwalaan natin sa lahat ng mga bagay, pero bihira yung taong pinagkakatiwalaan natin sa pera. At si Judas ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon Kristo sa pera ng kanyang grupo. At ito ay pagpapahiwatig na si Judas ay kanyang close friend, si Judas ay kanyang pinagkakatiwalaan, at si Judas ay kasalo niya doon sa kanyang mga pagkain. Di ba, tayo po ay madalas na inaaya natin yung ating mga kaibigan. Namimiss ko na yung ating gathering, namimiss ko na yung ating pagsasalo-salo, namimiss ko na yung ating
pagkakape, no, doon sa mga coffee shop, no, sapagkat napakasarap na kasama mo sa kapagkain yung iyong mga mahal sa buhay, yung iyong mga kaibigan. At ito yung nangyari sa ating Panginoon Kristo. At kung ito'y nangyari sa iyo, masakit sa iyo ang nangyaring ito sa ating Panginoon Kristo, na ang kanyang close friend, na kanyang pinagkakatiwalaan, na isusubo niya na lang yung pagkain ay ibinibigay niya pa sa kanya, sa huli ay ipagkakanulo siya. At ang sabi niya nga doon sa 19, sinasabi ko sa inyo to para sa ganun ay kung mangyari ito ay maniwala kayo na ako nga. Ang sabi niya po sa 19 ay ganito, I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. So kung mangyari ito, ay maniwala kayo na ako na nga, ako nga. Sapagkat ito isa sa mga tanda, no, nahula sa Old Testament, doon sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, o pagdating ng Kristo, at sa kasauhan ito ni Jesus. So sa katauhan ni Jesus, nagaganap yung lahat ng mga Old Testament prophecy sa mga tuwid. Kung ito'y nagaganap, ay si Jesus na nga ang iniintay nilang Kristo. Kaya nga sabi niya, kapag ito'y naganap, ako nga. No? Ako na nga yung katuparan ng hulang ito. So, verse 20, ang sabi, very truly I tell you, whoever accept anyone I send, accept me. Na kung sino man tumatanggap sa sinugo ko, ay tinatanggap ako. And whoever accept me, the one who sent me. Ulitin ko po at medyo nabulot tayo, sabi, very truly I tell you, whoever accept anyone I send, accept me. And whoever accept me, accept the one who sent me. So, sabi ng ating Panginoon Kristo, kung sino man ang tatanggap doon sa mga sinugo ko, ang tinatanggap ay ako. At yung tumatanggap sa akin, ang tinatanggap ay ay ang nagsugo sa akin. Sa mga tuwid, magkakaugnay yun. Kapag tinanggap mo yung sinugo ni Jesus, ang tinanggap mo ay yung nagsugo sa Kanya. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat dito, sa pagkakataong ito, mamamatay ng ating Panginoon Kristo, no? Alam niya na na kailangan niya ng ipasa sa mga alagad yung kanyang tungkulin, sapagkat siya aakyat na sa Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, itong mga ito na aking susuguin, kung sino man ang tatanggap dito, ang tinatanggap ay ako, at kung sino man ang tumatanggap sa akin, ang tinatanggap ay ang nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa mga ito ay tinatanggap yung nagsugo sa akin. So, dinedelegate niya na yung mga tungkulin na dapat gawin ng kanyang mga alagad. At kung sino man ang tatanggap sa mga alagad, ay ang tinatanggap actually yung kanyang Ama na nasa langit. So, magkasabi ng ating Panginoon Kristo doon sa Psalm, yung pagko-quote niya doon sa Psalm 41 verse 9, eto na, alam niya na may nagkanulo na sa Kanya. At ang sabi niya doon sa 21 ay ganito, after he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, very truly I tell you, one of you is going to betray me. So makikita natin, nagugulumihanan ng kanyang espiritu, no, na sasaktan siya ng lubusan, sapagkat yung taong kanyang minahal ay ipagkakanulo siya. Masakit para sa kanya ang nangyaring ito. Kahit man sa atin, masakit na ang ating kaibigan ay magkanulo sa atin. At yun yung nararamdaman ng ating Panginoon Kristo nung gabing iyon, na nakikipaghapunan siya sa kanyang mga alagad. Kasama yung kanyang close friend, kasama yung kanyang pinagkatiwalaan, kasama yung kanyang kabahagi sa kanyang mga pagkain, sa kanyang tinapay.
ipinagkanulo siya. Masyadong masakit ito sapagkat yung kanyang kaibigan mismo ang nagkanulo sa kanya. So wala tayong kwento, no, tungkol dito sa pagiging intimate friendship ni Judas at ng ating Panginoon Kristo. Pero meron pong mga sulat po, no, na hindi kasama sa canonical writing, yung Gospel of Judas. Dito ay sinulat ito ng mga Gnostics, no? Hindi ko sinasabing pagkatiwalaan natin to sa doktrina, pero dito ay kinuwento kung paano yung pagiging close friend ng ating Panginoon Kristo at ni Judas. At dito ay isang napakasakit na pangyayari na maganap sa isang tao na ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan ay ipagkanulo siya. Sa verse 22, nung sabihin niya ito na may nagkanulo sa akin, siyempre mga disciples niya, yung mga alagad niya, nagtaka, no? Nagtanungan sa isa't isa, no? Nagtinginan sa isa't isa, no? Sino kaya ang tinutukoy sa atin ng ating Panginoong Jesus, no? Sabi nga doon sa 22 ay ganito, his disciples stared at one another at a loss to know which of them he meant. Sino kaya ang tinutukoy ng Panginoon? Ako kaya? Ikaw kaya? Sino kaya sa atin ang sinasabi niya na magkakanulo sa Kanya? So, sa 23 ang sabi, one of them, the disciple whom Jesus loved, ang tinutukoy po dito ay si Juan. Na lahat naman sila ay mahal ng ating Panginoon Kristo. At si Juan ay mahal din ng ating Panginoon Kristo. At sinasabi nga pinakamamahal niya. Bukod kay Judas, kay Pedro at iba pang mga alagad. Sabi, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. At si Juan ay tinanong ni Pedro. Sabi doon sa 24, Simon Peter mentioned to this disciple and asked, and said, ask him which one he means. Sabi ni Pedro kay Juan, Juan, total ikaw yung malapit sa kanya, ikaw yung nakahilig sa kanya, dito sa hapunan natin, ikaw yung pinakamalapit. Ikaw na magtanong, ikaw na mabulong kung sino yung tinutukoy niyang magkakanulo sa kanya. At natural, sinunod ni Juan yung pakiusap ni Pedro at tinanong niya ang ating Panginoon Kristo. At ito'y mababasa natin sa 25, ganito ang ating mababasa. Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? Sino siya? At ang sabi ng ating Panginoon Kristo kay Juan, Jesus answered, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in a dish. Sabi ng ating Panginoon Kristo, kung sino yung bibigyan ko nitong bread na ito na aking sasawsaw at ibibigay sa kanya. Sabi dito, ulitin kong basahin, sabi, Jesus answered this, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Then, dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. So sabi ni Juan, Panginoon, sino ba? Sabi naman ng ating Panginoon Kristo, yung pag-aabutan ko nung tinapay na isasawsaw ko. Kung sino yung inabutan ko, siya yun. Pero dahil nga sa hindi naintindihan ng mga apostol itong sinabi ng ating Panginoon Kristo, sinabi niya may magkakanulo sa kanya, sinabi niya na nga kung sino yung pag-aabutan, pero hindi ito napag-unawa ng mga apostol. Naging busy sila doon sa kanilang hapunan at hindi nila naintindihan itong sinabi ng ating Panginoon Kristo. Malamang ang pagkakaintindi nila doon sa sinabi ng ating Panginoon Kristo, yung quotation nila sa Psalm 41 verse 9 ay yung kabahagi niya doon sa pagkain ng tinapay. Isusubo niya na lang, ibibigay niya pa. Pero hindi literal na ididip niya at ilalagay niya sa bibig ng isang tao. Pero yun yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Niliteral niya, na sinausaw niya
at ibinigay niya kay Judas. Pero ang sinagot niya dito si Juan lang, pero ang lahat ng apostol hindi naman po ito narinig, kaya hindi nila naintindihan yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya doon sa 27 sabi, as soon as Judas took the bread, yung inabot sa kanya ng ating Panginoong Kristo, ang sabi, as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, what you are about to do quickly. Sabi ng ating Panginoong Kristo, kay Judas, matapos niyang subuan ito ng tinapay, ang sabi niya, yung balak mong gawin mo ng madali. Ibinulong niya kay Judas. At nung sabihin ito ng ating Panginoong Kristo kay Judas, sa 28, ang sabi, but no one at the meal understood why Jesus said this to him. Okay? So, nung sabihin ng ating Panginoong Kristo, yung gawin mo ng madali, hindi naintindihan ng mga apostol yung sinabi ni Judas, ng ating Panginoong Kristo kay Judas. At pagtapos nun sa 29, ang sabi ay ganito, since Judas has charge of the money, so siya yung treasurer ng grupo, no? Siya yung may hawak sa pananalapi, no? Ang sabi doon, since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival or to give something to the poor. So, ang inakala ngayon ng mga alagad, inutusan lang ng ating Panginoong Jesus si Judas na bumili ng mga pangangailangang kulang pa dito sa ginagawa nilang huling hapunan, doon sa festival. O kaya, ang pagkakaintindi na, baka inutusan ng ating Panginoong Jesus si Judas na kumuha ng pera doon sa treasury at ibigay sa mga may hirap. So, hindi nila naintindihan. Hindi nila naintindi itong mga pangyayari itong nagaganap dito sa kanilang huling hapunan. Yung bulungan nila, at yung bulungan ng ating Panginoong Kristo, yung pagbubulong ng ating Panginoong Kristo o pagsasabi ng ating Panginoong Kristo na gawin mong madali, yung kung anong mga yung dapat mo gawin. So, pagkatapos nun sa 30, as soon as Judas had taken the bread, he went out and it was night. So, nung gabing yon, dahil nga huling hapunan yon, natural gabi yon, pagkatapos nung hapunan na yon, ay umalis si Judas na walang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin. Now, bago mangyari yung huling hapunan, bago mangyari yung selebrasyon ng Passover, meron ng pre-arrange si Judas at doon sa mga leaders ng religion ng kanyang kapanahunan. Ibinenta na ni Judas ang ating Panginoong Kristo. At yung mabasa natin doon sa account ni Matthew, dito po sa Matthew chapter 26 verse 14 to 16. Ganito po ang ating mababasa. Then one of the 12. At tinutukoy po ditong pangyayari ay pangyayari doon sa inihahanda na nila yung kordero ng Pasko, the first day of the unleavened bread. Dito pa lamang po ibinenta na ni Judas ang ating Panginoong Kristo. At ganito po ang ating mababasa. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, what are you willing to give me if I deliver him over to you? Sabi ni Judas, ano naman bibigay niyo sa akin kung ipagkakaloob ko sa inyo ang taong ito? Sabi doon, so they counted out for him 30 pieces of silver. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. So mula noon, natanggap niya yung 30 pieces of silver, ay nag-isip na si Judas ng pagkakataon, naghahanap na siya ng pagkakataon na maibigay si Jesus dito sa mga chief priests. At nagkaroon siya ng pagkakataon sapagkat pinahintulutan siya ng ating Panginoong Kristo na sa time ng kanilang paghahapunan ay sinabi niya ng ating Panginoong Kristo, kung ano man yung niisip mong gawin,
gawin mong madali. At doon sa account naman ni Luke ay ganito ang ating mababasa doon sa pagkakanulo ni Judas sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi, then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the 12. And Judas went to the chief priest and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray him. So, nagkaroon talaga ng plano, no, ng paghuli sa ating Panginoon sa Kristo. Nagkaroon ng plano kung paano ibibigay, na ituturo ni Judas ang ating Panginoon Kristo upang sa kanilang dakipin. So muli kung basahin, sabi, then Satan entered Judas Iscariot, called Iscariot, one of the 12, and Judas went to the chief priests and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. They were delighted and agreed to give him money. He consented and watched for an opportunity to hand Jesus over to them when no crowd was present. At sa account naman ni Mark, ganito naman ating mababasa. Then Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priests to betray Judas to them. They were delighted to hear this and promised to give him money. So he watched for an opportunity to hand him over. At nagkaroon nga ng pagkakataon si Judas. Pagkatapos po ng hapunan, si Jesus po ay pumunta at ang kanyang mahalagahan sa Gethsemane. At doon ay nanalangin ang ating Panginoon Kristo na maraming beses sa Diyos, kumaari ay palagpasin yung kanyang kamatayan. At sabi niya, let this cup pass. At sa pagkakataon yon ay dumating nga si Judas kasama ng mga huhuli sa kanya. At binigyan ni Judas ng senyales. No, ang sabi niya kung sino yung aking halikan. Sabi doon sa Matthew 26:48, ganito po ang ating mabasa. Now the betrayer, si Judas po yun, had arranged a signal with them. The one I kiss is the man. Arrest him. So, pagkatapos nun, natural ay alam na kung sino yung aarestuhin. At doon nga ay naaresto ang ating Panginoon Kristo. At ito ay matapos gawin ni Judas, siya ay nagsisi sa kanyang ginawa. Bakit? Tinraidor niya ang kanyang kaibigan. At hindi lamang ito kanyang kaibigan, kundi sa 3 taon ng kanilang pagsasama, ipinakilala ni Jesus. Siya na nga ang sugo ng Diyos. Ipinakilala ni Jesus na siya na ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero nawala yon sa kaisipan ni Judas, na mas nanaig yung pagkakaroon niya ng pagmamahal sa salapi na sukat ipagkanulo niya ang Kristo, ang sugo ng Diyos, ang anak ng Diyos ng buhay. Bukod sa kanyang pagiging kaibigan nito. Pero nagsisi siya. Ang sabi nga doon sa verse 3 ng chapter 27 ng Matthew, ganito po ang ating mabasa. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. So nagsisi siya. At sinuli niya yung 30 pieces na pera na ipinagbili na yung kabayaran ng pagbebenta niya sa ating Panginoon sa Kristo. Pero huli na ang lahat. Nahuli na ang ating Panginoon Kristo. At ang mga susunod na pangyayari ay papatayin siya. At dahil doon, alam ni Judas, ito ay mangyayari sa ating Panginoon sa Kristo. At sa kanyang pagsisisi, hindi niya na pigilan yung kanyang sarili. Itinapon niya yung pera. At pagkatapos noon, siya ay nagpakamatay. Ang sabi doon sa verse 5 ng chapter 27 ng Matthew,
So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hung himself. Yun po nangyari kay Judas. Matapos siyang mahalin, matapos siyang pagkatiwalaan, magkatapos na ipakita ng ating Panginoong Kristo ang kanyang kahalagahan, isusubo na lang ng ating Panginoong Kristo, inaabot pa sa kanya. Matapos ang lahat na ito, ipinagkanulo niya ang kanyang matalik na kaibigan. At dahil doon, sa kanyang pagsisisi, kinitil niya kanyang. Nakakalungkot na pangyayari. Isa sa mga apostol ng ating Panginoong Kristo na labis niyang pinagkatiwalaan ay nagkanulo sa kanya. Sana po sa maikling panahon ng ating pag-aaral ay meron po tayong natutunan. At ang pinakamahalagang natutunan natin dito ay dapat wala pong magkakaibigan na magtatrayduran. Kung nangyari ito sa ating Panginoong Kristo, na isa sa kanyang mga kaibigan ay nagkanulo sa kanya, posible ito ay nangyayari sa atin. At kung mangyari ito sa atin, ito yung pinakamasakit na pangyayari, sapagkat ibinuhos natin ang buong nating pagmamahal sa Kanya, pero ipinagkanulo tayo niya. Ganon rin sa atin. Meron tayong mga kaibigan na ibinuhos ang kanyang pagmamahal sa atin. Huwag sana natin ipagkanulo siya. So sana po ay natutunan natin ang isang mahalagang lesson sa araw na ito. At sana po ay magkita-kita tayo muli sa mga susunod pang video na akin pong isi-share sa inyo. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring niyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga bago pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-share niyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan upang sa ganun, hindi lang po kayo ang makapanood nito, kundi ma-share niyo ito sa inyong mga kaibigan. At ito ay i-like niyo na rin po. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemio Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo. At sana po ay panoorin nyo na rin po yung video ito na sa inyong harapan at i-press nyo po itong nasa gitna kung kayo ay gusto na mag-subscribe. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, tayo po ay magkita.